Hi po sa mga ka-loveless ko dyan sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Ang daming ganap ngayon. Ang presidente nyo ay, ano na naman, tawag nito, ang presidente ninyo ay party more. Oh, tapos na sila sa Duran Duran. Ngayon, nandun na naman siya sa nandun na naman siya, pa-concert na naman siya sa mga, athlete. Tingnan natin ha. Pero tawang-tawa ako sa interview ni Mayor Basti. Si Mayor Basti po, hanggang ngayon po, live pa rin siya. Kaya lang parang hindi ko na siya mahintay kasi ako po ay alis. Kaya pasensya na Mayor Basti. Ako po ay mag-live muna kasi ako din po ay aalis. Okay, now, tingnan nyo ha. Punta kayo sa Presidential Communications Office. Pag nakita nyo yan, live na live. Uy, hi po, Charity. Parang ikaw yata ang ay Salvador. Hi, Salvador, first and second. Hi, Salvador, ikaw ang first, second, and third. Salvador first, Charity second. And then, tawang-tawa naman ako sa iyo, Salvador. parang inangkin mo na lahat. 1, 2, 3. Si Efren, ang third. Elisa, party, yes. Party na naman sila. Grabe, no? Ang concert, makabusog na. Oo nga eh. Dalo-dalo ang mga mayayaman. Oy, Grace po. Nandun si Grace po. Sino pa? Cheese. Si Cheesy Escudero. Oh, eto ngayon ang ganap. Oh, sus. Ay, baka mano tayo. Ito ang current ganap ha. Iano ko lang muna ha. Walang sound kasi alam mo na. Ito ang current na ganap ngayon ha. Live na live yan sa PCO. Ayan. Ay, naku, napakatawang-tawa sila, no? Sana, ang inisip ko ba, ako po ay pupunta dyan. Kung pupunta ako dyan, sana hindi ako gutom. Sana pag-uwi ko, may pagkain ako. Alam mo ba, nagugustuhin ko pang magpila sa bahala na kung pag ganun-ganun ang pila. Basta alam ko, secure ako na may madala akong pagkain. Tingnan mo naman ang mga tao doon sa ibalot mo. Di ba may nakita doon na ang tawag niyan, balutin mo ako. Sa iwaga ng iyong pagmamahal. Nakita nyo ba yun? Ang tawang-tawa ako actually dahil ang mga tao actually po ay gutom. Yet ang mga tao ay party lang sila. Okay naman yan mag-party basta ang mga tao ay hindi gutom, you know? Hi po, Yolanda. Hi, kahit bawal ang CP ay selfie sa birthday party ni Buboy, may nag-leak pa din na prueba. Kaya, dahil nag-leak siya, nilabas na lang nila. Okay? So again, pag pumunta kayo sa PCO, pag pumunta kayo sa PCO ha, live ngayon ang concert. Yan. Pangalawa is ang Sierra Madre. BRP Teresa Magbanua. Okay? Mag-usap tayo niyan. At saka, ito yung statement niya. Yung dahil busy daw talaga siya, ito yung statement nila, yung may nag-leak na. Ang statement niya was, dahil daw, grabe daw talaga siya ka-busy, the president spent his birthday as just another busy week. A busy day, kasi pumunta siya doon, pumunta siya dito, pumunta siya doon. So, nung after a tiring day, after daw na napakapagod na araw, filled with official arrangement, he attended a party thrown by his old friends at hotel in Pasay. And to his surprise, na-surprise daw siya, oy. To his surprise, and appreciation, music was provided by Duran Duran. So, in short, hindi siya nagpapa
hindi siya nagpapaalam sa mga Pilipino. Nag-inform siya sa Pilipino. Na po, at nag-attend siya dahil ano naman yan hindi naman yan galing sa kanya, galing naman yan sa old friend daw na treat sa kanya. And of course, maganda ito. Inopen daw nila ang maganda ito. Party sa palace. Ino-open niya ang palasyo para sa mga tao na pumila. Ako'y okay niyan. Okay ako nito. Sige, pila lang kayo. Pila lang kayo kung saan sa isang araw makakain kayo na hindi nyo nga pwedeng dalhin sa bahay nyo kasi kayo lang na nandyan ang makakain. You know? O yan. Okay yan. Ang problema kasi, hindi natin kailangan hindi natin po kailangan ng temporary na alam mo yun, alam mo naman, ang sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ng makatustos, hindi lang sa isang araw, kundi makatustusan ang panghabang buhay na trabaho, you know? Trabaho kung saan makakuha ka ng SSS, kung saan kung ikaw ay wala na sa edad, ikaw ay matanda na, meron kang pagkukunan ng pensyon. Yan ang tawang-tawa ako ngayon dahil yan ang punto ni Baste. Pag nakita nyo, hanggang ngayon po, live yata pa rin si Baste sa CM Baste Duterte. Tawang-tawa ako kasi sinabi niya dito, tawag nito, summary ko na lang. Sabi niya kayo dyan sa palasyo, para kayong feeling Panginoon. Kasi Bisaya din kasi. Bisaya siya. Kaya kung kayo Bisaya, feel nyo talaga ang mga salitang Bisaya ba na kung ano yung sinabi niya, naintindihan mo. Pero alam mo, pag tinranslate mo na ng Tagalog, parang hindi na masyadong ma-impact. Kaya, sabi ko sa inyo, Tagalog lang para marami tayong ma-reach ng mga tao na nakakaintindi. Uy, by the way, salamat sa mga tao na naka-watch sa akin ngayon. Paki-like naman po, paki-share, para marami pa tayong ma-sharean. Para marami din na mag-subscribe sa akin. Huy, papunta na ako ng 20K. Hindi ko lang akalain. Marami talagang salamat sa inyo, ha? Hindi ko lang talaga akalain na maka-reach ako ng ganyan na number. Thank you so much po sa mga generous na mga tao na nagpa-member sa akin at saka yung magbigay sa akin. Thank you so much po. Ngayon, sabi niya maghintay lang. Tinanong si Baste kung ano daw ang masasabi niya. Sabi niya, natuwa siya kasi at saka na lungkot. Natuwa kasi natapos na talaga ang KOJC na siege, no? Nalungkot kasi marami talaga ang alam mo yung naapektuhan ang kanilang mga roads, naapektuhan, grabe ang apekto nila sa kanilang those days na nandyan ang mga kapulisan. At saka sabi niya, ano daw ang susunod? Sabi niya, maghintay tayo kung ano na naman ang kabalastugan. Ano na naman ang kabalastugan na isipin ng mga nasa Malacanang? Alam mo yun? So kung papayagan nyo ito, ganyan tayo mga matitino. Maghintay tayo kung ano na naman ang gagawin ng mga nasa Malacanang. Alam mo yung sinasabi ni Cathy Binag? Na sabi ni Cathy na sila po pag-high, immediately may iisipin lang kung ano-ano. Uy, mag-ano tayo dito? Mangbubuli. Alam mo yun yung bang, kasi nasa ano ka, wala lang. Wala lang. So, yun nga, ang sabi ni Baste, ang sabi ni Baste, obsessed na obsessed sila sa kay PRRD. Obsessed ang Malacanang sa kanila na hindi nila inaatupag kung paano i-run ang bansa. Ang inatupag po nila kung paano ilublob ang mga Duterte. Alam nila yan. Alam ni Baste yan. Kaya sinabi yan ni Baste. Okay? No, ngayon, instead of managing daw the country, obsessed na obsessed sila kung paano ipaltaubin ang mga Duterte. Ngayon, plataforma? Walang plataforma. Walang plataforma. Hi, Miss Butterfly, thank you. Walang plataforma po ang inyong presidente. Again, according to Huy, thank you, Doppelganger.
Naku, ako pasensya na, bobo ako sa mga signal. Parang yan yata yan. Mga sign ng ano, mga sign ng, tawag yan, mga pera. Yan yata, yan no? Doppelganger. DDS, guwapa kay ka. Uy, sir, filter ito. Filter po yan. Kung saan, nagpapasalamat ako sa Prism. Prism yan eh. Kasi nahagip ang mukha ko. Sabi ko nga sa inyo, pag kilala nyo si Liza Tanas, pakishare naman. Sabihin nyo kay Liza Tanas, ma'am, meron akong vlogger na magandang-maganda dahil sa filter. Baka ma'am gusto mo yan, mahagip ang mukha mo. Ang problema kasi ni Liza Tanas, hindi mahagip ang mukha niya. Itong ano ko, prism ko, pag ginanon mo sa mukha niya, hindi mamamalaya na tao ba ito? Kasi baka kokak. Ang filter na ito po ay makahagip lang ng tao. Hindi pwede ang mga animals. Hindi pwede ang tarsier. Hindi pwede ang kokak. Kaya hindi mahagip si Liza Tanas. Oh, babae ka. Oh, babae. Ay, hi ha. Thank you ha, Doppelganger ha. Si ano ha, babae ha, babae po ako. Trip mo ba ang subukan pa ako? Babae po ako. Kanta po yan ha, kanta po yan. Ang filter na ito po ay ano lang, ang tawag nito, walisin lang yung ano mo ba, mga imperfections. Charot. Alam mo, balik tayo sa ano. Tawang-tawa lang kasi ako ni Liza Tanas, kahit anong filter na gawin, ang mukha ganun pa rin. Liza Tanas pa rin talaga. You know? Kaya tawang-tawa ako ng mukha ni Liza Kokak. Okay? Ngayon, anong sabi ni Basti? Nasanay, okay. Ito talaga ako po ay na ano din ako sa sinabi ni Basti. Sabi kasi ni Basti, dahil walang plataforma ang Malacanang, si BBM, sabi niya na wala silang plataforma. So, ang lahat ng pera ng Kaban ng Bayan ay ni-realign. Realign means, ni-realign nila into an ayuda form. Ayuda form. Kung baga, ipang ano nila and then, ang mga Duterte, lagyan ng kaso, gagawa ng kaso, ibig sabihin, mga sinungaling talaga. Sinungaling. Ngayon, ano na ngayon? Mabuti, sabi ni Basti, sabi niya, ngayon, mabuti pa pala wala ng konstitusyon. Sabi ni Basti ha, kasi mahaba. Ang ipakita ko lang sa iyo, yung funny siya. Sabi niya, sana pala wala na lang konstitusyon kasi tayo dito sa Davao, sanay tayo na may batas. Ngayon, wala ng batas. Paano mo, kasi tinanong siya kung ano, ano ba daw kayo, magkasuhan nyo ba ang mga kapulisan? Sabi ni Basti, ako ay nasa gobyerno, ang kapulisan ay nasa gobyerno. So paano na ito, gobyerno mag-file ng kaso against another government? Yan po ang tanong niya. Kaya sabi niya, sila ang number one na hindi sumusunod sa batas. Walain na lang daw ang konstitusyon. Hindi nyo naman daw pala sundin. Binalahura nyo na. Walang respeto kayo daw sa Davao. Ito ay para sa inyo dyan, sa Malacanang at saka sa mga kapulisan. Sabi niya, nagpakita lang kayo ng kabastusan nyo sa sarili nyo. Pinakita nyo yan sa mga tao. Niladlad nyo ang mga sarili nyo ng mga bastos kayo. Yan. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung tawang-tawa ako. Ito ha, again, ito ay Basta Dabawin Nyo, episode 10. Ngayon, ito ang gustong-gusto ko kasi kuhang-kuha ni Basti. Tinanong siya tungkol kay VP Sara, nitong si Zaldico. Tingnan mo anong answer niya. Dili po ninyo ipakita kung ano sa ginabuhat ninyo sa kwarta diya sa inyong mga kaugaling. Okay. Sabi niya, bakit hindi nyo din ipakita yung mga pera ninyo na nakamkam ninyo dyan sa mga offices ninyo? Open the book kasi nga matagal na nagsabi si Tatay Digong na open the book. Ngayon, ano pa? Paglihok sa kwarta diya sa Congress. Di ba? Muana lang din ka-interview. Ay, ito na naman ay pambubudol.
Oh, sino yung ano niya? Sino yung kinausap niya? Sino yung pina-follow niya? Sino yung boses na yun? Kuha niya. Dapat matigil na ang pananakot pagka Oh my God, kuha ni Basti. Aloy kayo po na ba niya. Isog kayo, gingunan bitaw, pero sige daw. Sabi ka pag storya sa ko igsuon. Pag atbangay mo duha. Okay. Hinamon. Sige kaingon nimo. Si Basti po, hinamon si Zaldico. At yan po ang sabi niya, sige nga, kayo ng kapatid ko, which is si Sara. Hinamon niya si Zaldico na magharapan si Sara. Magharapan daw sila at saka magpakita ay kung ano yung mga ginastos. Oh, yan ang sabi ni Basti. Ngayon. Ano na to? Pag-atbangay mo sa koigsuon, Pag-atbangay mo sa Vice President. And then you discuss this matter. Ikaw man ng appropriations. Appropriations si Zaldico. Chair sa Committee on Appropriations. Sige na. That will be your courtesy to her because she is the second highest elected official of this country. Yeah. Don't be stupid. So, about Anina Matter, Mayor. Oy, don't be stupid daw. Dapat matigil na, anak. Matter, Mayor. Oh. Nitubag naman po si Congressman Zaldico. Ni-deny niya. Napambubudol nga yung nangyayari dito. Tapos yung pananakot nila, dapat matigil na, anak. Lagi kayo mo. Tumatawa sila kasi alam mo minamak ni Basti si Zaldico. 'Di ba nakita niyo yung interview ni Zaldico na yan na naman ay pangbubudol kuhang-kuha ni Basti. Yan ang tawang-tawa ako ba. Anyway, sinabihan sila ni Basti na kung gusto niyo harap-harapan kayo ng kapatid ko. Kasi I can tell you, wala kayong respeto, wala kayong kortesiya sa kanya. Siya ang pangalawang wrong. Siya ang pangalawang highest position. Pero, Basti, si Sara po ang pinakamaraming tao na bumoto sa kanya, even higher than the president. So remember that, ha? Si Sara po talaga ang totoong may mandato na totoo sa Pilipino na hindi binili ang boto. Di ba? PBBM only has 24K. 24 to 25. Yan na daw ang pinakamalaki. Kasi nagkwenta sila si Attorney Glenn Chong. Kasi di ba si Attorney Glenn Chong nasa kanilang technical committee before? Sila po habang nag-count na ng votes, pustahan sila nung mga technical committee nila na si BBM ay makakuha ng pinakamalaki 24 kasi nag-count sila sa mga alin ditong mga syudad, mga probinsya. 24 million. Bakit nagka-31 million si BBM? Tanong nyo yan kay Attorney Glenn Chong. Dahil, naging magic. Naging magic. Ngayon, marami pa po ang sinasabi ni Basti. Ang pinaka nagustuhan ko din dito is, sinabi niya na, na ngayon, tayo talaga daw, mga tao, maghintay lang tayo kung ano ang susunod na isipin na naman ng mga kabalastugan ng admin ninyo ngayon. Tapos na si Kibuloy . So meaning, wala na. Ang mga tao, balik na. Balik na sa totoong nangyayari sa kanilang mga syudad. Wala nang diversionary. So ano sa tingin nyo ang susunod? Alam nyo ba sa mga nangyayari sa inyo dyan?